may neighbor ako na nakapasa nung student visa. Tapos parang nainganyo ulit yung father ko. And sabi nung neighbor namin na, how about ipatry sa Indian ng international student. Tapos twice na-scam sila sa Canada. I mean, nung nag-apply sila ng Canada, like, yung mga agency, ganon. And dumating na yung point na almost mag-suicide yung father ko. Oh Dahil no. half a million yung napay nila dun sa agent. Hindi ibig sabihin na pagdating mo ng Canada makakahanap ka agad ng job. Like, sa akin, umabot ng 2-3 months bago ako nakahanap ng job and minimum pa yun yung salary. Ilang taon ka nung pumunta ka sa Canada? 22 po. 22. Okay. So you're from Tacloban and then, so 2 years ago, no? Mm, After ng pandemic, pumunta ka ng Canada. opo. Ano yung reason kung bakit ka pumunta ng Canada? Nung grade 2 pa lang ako, parang nagpa-plan na sila papa na mag-Canada kami. Tapos twice na-scam sila sa Canada. I mean, nung nag-apply sila ng Canada, like, yung mga agency, ganon. And dumating na yung point na almost mag-suicide yung father ko. Oh Dahil no. half a million yung napay nila dun sa agent. And then, after nung pandemic, may neighbor ako na nakapasa nung student visa. Tapos parang nainganyo ulit yung father ko. And sabi nung neighbor namin na, how about ipatry sa Indian ng international student. Kaya nag-apply lang ako, Anton. Wow. Grabe, no? Na-scam yung papa mo. Bata ka pa nito, grade 2 ka pa, no? Kasi ang Opo, laking pera nun, 500,000, lalo na kung grade 2 ka pa nun. Di ba? opo, Ngayon, ang worth nun siguro 1 million na doble na. opo. Wow. So nag-apply ka ng student visa. Ano naman ang process niyan? I-share mo like for Um, those sa mga tao na siguro interested to go to Canada as well, pero hindi nila alam kung paano mag-apply ng student visa. um, First po, sa Facebook may mga group doon ng Toronto International Students or Toronto Filipino Group or kahit sa anong province like Saskatchewan, search mo lang kung anong province and then Filipino group, may lumalabas po doon. And ingat lang din kasi kahit Pinoy magsa-scam. Tapos nag-search lang din po ako sa Facebook ng Canada agency, ganun. And then, yung sinerch ko, yung pinakamura, like reasonable price. Kasi yung iba umaabot ng 120,000. Tapos, yung process parang same lang naman. Yung kinuha ko, actually may mas mababa pa, like 25,000. And legit naman sila, kaso ewan ko, parang natatakot din ako na mag-try. So, trinay ko yung 45K, yung nakalimutan ko yung agency. Pwede pa ba link Oo. ito? Ilagay na lang natin mamaya sa description. Opo. And then, first like, it took me a month bago i-collect lahat ng documents. Like, yung TOR mo nung high school, diploma mo nung high school, tapos, pag nag-college ka, ganun din, TOR and then diploma. Tapos, Certificate of Medium of Instruction. If tinuruan kayo ng English or English yung ginagamit sa class, kailangan din yun. Tapos, yung mga passport. Tapos, importante din na may driver's license ka kasi pag wala kang driver's license, yung Canadian driver's license mo, mag-wait ka pa ng like a year para mag-drive kasi magsa-start ka all over. I see. So, punta ka ng Facebook and then may nakita kang agency doon, tapos nagbayad ka ng 40,000, tama? 40,000 pesos. 45,000. 45,000 pesos and then sinabit mo yung mga requirements, so yung mga diploma ng high school and then college,
TOR, and then, ano yung sinabi mo kanina, medium of, yung para sa Certificate of Medium of Instruction. Certificate of Medium of Instruction. Ano naman ito? Like, patunay na English yung ginagamit sa Pilipinas sa pag-discuss ng lessons niyo. Like, Oh, saan mo yeah. ito kinukuha? Sa ano lang, sa school lang. Sa school, I see. Okay, and then, sabi mo nga, di ba, kailangan marunong ka mag-drive. Kailangan may driver's license ka na. So, during that time ba, Mm. nag-drive ka na or nag-aral ka muna? Sa Pilipinas, nagde-drive na po ako like almost 2 years na. Mm. And then, kaso nawala ko yung driver's license ko dito sa Canada. And I think na magsa-start over ako ulit sa pagkuha ng Canadian driver's license. I see, I see. So, ngayon, nagko-commute-commute ka muna papunta sa work? Kinukuha ng husband ko kasi dito sa Saskatchewan, wala kaming lalo na pag nasa small towns kayo, wala kayong bus. So, Mm. taxi lang and pricey din. Lalo na like if 15 minutes drive from my house to my workplace, parang umaabot ng $24 to $28 per ride. Oh, mahal din, no? Mm-mm. Tapos, gaano katagal inabot yung pag-process ng student visa mo? Um, Actually, nag-pay ako, di ba, sa agency. Tapos, parang nag-collect lang ako ng mga documents na kailangan i-submit. And yung mga, like, submission na ng documents, ako na lang po yung nag-submit kasi sabi ng papa ko na pag may agent, parang matagal yung processing kasi may mga ibang students din na nauna sa'yo. So, ganun. Hmm. So, ikaw pa rin yung nag-process kahit na nag-apply ka sa agency, kahit na nagpatulong ka sa agency. So, Oh, so pwede naman pala talaga na direct na talaga sa Canada, sa parang government na ng Canada pag gusto mong mag-apply ng student visa. opo. Sa may website yung Canada ng IRCC and lahat ng mga questions, tapos mga instructions or ng processing, nandun lahat. Hmm. Pero minsan kasi parang natatakot ka magkamali kasi baka ma-decline. So, kumukuha ka Hmm. ng agent. So may nade-decline din pala. I see. So, Opo. alam mo kung magkano kapag, halimbawa, hindi mag-agency, kung magkano lang yung ibabayad kapag direct sa government mismo ng Canada? Like, kukuha ka ng biometrics, siguro mga 5K yung binayaran ko, doon ako sa Cebu nun. Tapos, kuha ka ng medical din. Sa Davao ako nagpa-medical nun, mga 10K. Tapos, yung ticket mo pa Canada, umabot yun ng like 98,000. Mm. Tapos, like from Philippines to Canada. Mm. And then, like, yung mga documents mo na kukunin sa school, like, aabot yun ng 5 to 10K, I guess. So, umaabot nga rin including yung ticket. Mga nasa 150 nga. No, Mm. overall. Okay. Tapos, ano naman yung course na tinake mo? Saan ka namili ng course mo? Before ka umalis ng Pilipinas or habang nag-a-apply ka or nung after na ma-approve yung student visa mo? Actually, kung nasa Pinas pa po ako, gusto ko naman mag-take ng either nursing or LPN dito sa Canada. Tapos sabi ng agent ko na huwag ka daw kukuha ng LPN or nursing kasi hindi yun inline sa course ko. Kasi yung course ko sa Pilipinas, MedTech. Mm. Sabi na may chance daw ma-decline kasi hindi inline. Dapat daw, yung kukunin ko na course, either upgrade or inline sa course ko sa Pinas para ma-approve. Pero may mga naging classmate and naging friends naman ako na kahit business course sila sa Pilipinas or accountancy, tapos nag-CCA, nakapasa naman po sila ng visa. I see. Tsaka parang related naman ang medtech sa nursing. Kasi 'di ba, Oh, ang medtech 'di ba sa hospital ka rin 'di ba? More of sa laboratory 'di ba yung mga medtech. Yun ba yung opo. ginagawa nila?
I see. Tapos, so ano na yung course na kinuha mo? Sa Toronto, nag-take ako ng biotechnology. Tapos, naisip, sabi ng boyfriend ko na parang matagal daw yung 2 years. Tapos may kilala daw siya na graduate ng biotechnology. Same school din sa akin sa Centennial na nahirapan daw makakuha ng job kasi hindi siya in demand sa Toronto. And marami ding students, like siguro mga 6 sections kami sa Toronto. Oh, I see. So ano yung kinuha mo after niyan, after ng biotechnology? Sabi kasi ng agent na dapat hindi ako mag-stop mag-school. So, kailangan by December, may makuha na akong bagong course and bagong school. So, hanap ng agency sa Saskatchewan kasi sabi ng, landlord ko sa Toronto na sa Saskatchewan daw ako lumipat kasi mas madali daw maka-PR. So, naghanap ako sa Facebook ng agency and then buti na lang yung agency ko, siya yung humahawak ng most ng halos lahat ng schools dito sa Saskatchewan. Tapos Mm. nag-ask ng payment sa akin Mm. sa Weyburn. Nice. So from Toronto, lumipat ka ng Saskatchewan. Gaano Opo. kalayo yun? Mm, yung husband ko po, that time, boyfriend pa lang kami, like boyfriend, girlfriend. Umabot siya ng 3 days, nag-land trip po. Oh, wow, ang layo, no? Mm. Tapos, um, syempre, yung mga ginastos mo sa umpisa, di ba? Ano lang naman yun, parang initial na gastos mo pa lang yun. Meron pang tuition fee, di ba? Magkano naman yung tuition fee mo? Ah, yung first course ko po sa Toronto, 16,000 per year. Dollars. Canadian dollars. Then sa Saskatchewan, 10,000. 8 months lang kasi po yun yung nursing aid. 8 months lang. So, 10,000 lang po yun all in. Yung next batch, tinanong ko sila magkano yung tuition fee nila. Nag-increase ng 1,500. I see. Tapos, paano mo siya binayaran? One-time payment ba ito or parang dinivide? Parang naging installment? Sabi nung sa front desk ng school namin na hindi daw ibibigay yung books. And then yung mga laboratory materials if hindi fully paid kaagad. Kaya finally paid ko. Kasi yung mga classmate ko na ibang lahi, like yung Indian, nag-ano naman sila, like 2 gigs. Tapos yung sa'yo, fully paid. So, Oh, so during this time, syempre malaking pera yung $16,000, di ba? mm. Paano ka nakabayad? Pinag-ipunan mo ba to before ka magpinas or sinuportahan ka rin ng parents mo? Lahat po suporta ng parents and ng grandfather ko po. Nice. And then nandyan sila pa rin ngayon sa Canada, no? Yung father ko po, nag-work permit din siya sa Vancouver. Tapos yung grandparents ko nasa Tacloban. Nasa Tacloban. I see. Tapos, nasan sa Canada yung parents mo ngayon? Yung father ko pa lang po nasa Vancouver, under work permit. Under work permit. Okay. So ngayon, ano na ang status mo sa Canada? Work visa Um, or applying ka na for a residency? Nag-apply na po ako for residency. Naghulat na lang po ng result. Nice. Nagwi-wait na lang po ng result. Nice, I see. And then paglapag mo naman ng Canada, syempre ang daming adjustments niyan, di ba? Mm. Mag-aaral ka sa school, iba-iba yung lahi kasi mostly kayo rin mga international students, di ba? And then ano yung expectation mo actually pala before mo sagutin yung mga naging struggles mo? Ano yung expectation mo paglapag mo ng Canada? Kasi tayong mga Pinoy, 'di ba? Ako before kasi nung nasa Pilipinas pa ako, parang ang taas-taas talaga ng tingin ko sa Canada, US kasi first world countries, 'di ba? In UK ganyan-ganyan. So, although although hindi naman talaga ako na culture shock kasi palagi naman ako nanonood ng American movies. Kumbaga parang alam ko na kung ano yung makikita ko.
Pero syempre may difference sa food and then sa weather and of course syempre yung communication, 'di ba? So, ano yung expectation mo noon bago ka umalis papuntang Canada and then ano yung naging reality mo? Mm, nung nasa Pinas pa ako, nag-expect ako na Canada, known siya na may snow, so malamig. And then, nag-expect ako na sobrang friendly yung mga tao kasi sabi nila sa Canada, very friendly daw. Tapos, um, nung nasa Pinas din ako, nag-expect ako na like, sobrang linis ng Canada. Unlike sa Pilipinas and less yung traffic. And then, nag-expect ako na mostly puti yung makikita ko. Pero nung paglapag ko ng Canada, August kasi yun. So, almost magfo-fall season na. Pero may summer pa and sobrang init. Parang Pilipinas lang din. Tapos, mostly, sa Toronto kasi, like, parang less lang yung Canadian doon, mostly Indians, Chinese, and then nung na-realize ko nung nasa Saskatchewan or sa Toronto na parang Pilipinas lang din yung Canada na iba-iba din yung ugali. Oo nga kasi ang Canada kasi ano parang lalo na siguro Toronto yung mga bigger cities parang melting pot talaga siya ng mga iba't ibang lahi kasi ang dami talagang immigrants kasi very open ang Canada for immigrants, 'di ba? Um, As far as I know. So, and then ano naman yung mga struggles mo paglapag mo ngayong nag-aaral ka na? nung nag-aaral na po, parang goal ko talaga na makagraduate on time. Kasi pag malate ka, mag-adjust na naman sa permit mo and baka ma-decline. May possibility na ma-decline pag ang pag ang student may failing grade and paputol-putol yung pag-aaral niya sa Canada. So, possible ma-deport din. Kaya yun yung minimake sure ko na makagraduate on time. Yun. Mm. Tapos, ano yung professor ninyo? Canadian din. Hindi ka ba nahirapan sa mga tinuturo? Like, kasi iba sa Pinas, di ba? Di ba minsan nagtatagalog pa rin sila so mas madali mong maintindihan. So, meron ka bang na nag-struggle ka ba in that area na parang minsan mahirap intindihin, lalo na syempre yung mga accent and all, or hindi Mm. naman? Sa Toronto, yung teacher ko po, hindi siya Canadian. Ano siya, parang, I think, ay yung isa, yung sa math, tapos chemistry, Indian sila. Tapos yung sa biology, like microbiology, parang Middle Eastern din. So, and then yung English teacher namin, parang Ukrainian. Parang iba-iba yung mahirap din intindihin yung nila. What do you call that? Yung accent Um, nila. Accent. Mm. Opo. Oh, Pero hindi ka sa Saskatchewan po, yung teacher ko, lahat ng teacher dito mostly Canadians. And then, parang, pabibo ako. pabibo Ah, ka. opo, parang pinupush ko yung self ko na lumabas sa comfort zone. And ganun din naman kasi yung teacher namin pag napapansin niya na parang shy ka. Lalo na yung mga may classmate ako na Pinoy din, nahihiya pa na during recitation and parang pinupush siya ng teacher namin na mag-speak pati din yung mga Indians kong kaklase. I see. Mabuti naman at ganyan yung teacher mo, no? Na-encourage ka na to get out of your comfort zone. Tapos, ano Um, ba yung mga naging struggles mo nung paglipat mo sa Canada? And then, paano mo siya na-overcome? siguro po sa pocket money. Kasi Naubusan. Naubusan ng bakit money? kailangan kasi may pocket money ka at the same time may work ka na. Kasi mahirap yung mostly labas lang ng labas and walang pumapasok. Lalo na sa Canada, yung malaking binabayaran mo dito rent.
And mura na nga yung mga nakukuha kong room kasi mga Pinoy yung nakukuha kong landlord. Pero pag ibang lahi like Canadian, maabot pa yan ng 1,000 plus. Mahal nga talaga. So, ngayon, nag-work ka na, di ba, as a nursing um, assistant? Gaano ka nakatagal nag-work? Nag-work po ako as nursing assistant since last year ng February. Pero nag-start po ako sa private care home. And then, after ko makagraduate, nakuha na ako sa government care home. Yun po. Mm. Pero sa Toronto, yung work ko doon, Jollibee. And before din ako naka-work sa private care home, galing din po ako ng McDonald's. So ano ka, no? Working student ka, no? Oh, Di ba may mga ibang student visa na parang merong limit kung ilang hours ka lang pwedeng mag-work? Parang, or may narinig nga ako na iba na parang hindi ka pwedeng mag-work eh. Something like that. Parang aral lang talaga. since then, yung students may limit na 20 hours per week lang. Pero sa amin, kami kasi yung time na nag-open sila ulit ng economics na after ng pandemic. Kaya inallowed kami na mag-work more than 40 hours per week. And then Mhm. after nung graduation namin, in-stop na like ay hindi, nung sumunod pa sa amin, allowed pa sila ng 40 hours pero after several months, tinigil na po. I see. Tapos, syempre, marami kang nagastos nung umpisa, di ba? Para makapunta ka ng Canada. Like yung plane ticket mo, yung pag-process sa agency, and then yung bayad sa tuition. Although yung bayad mo sa tuition mo, sinagot naman ng parents mo. Lahat ng mga ginastos mo, sa tingin mo ba nabawi mo na ngayon or hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Siguro pag makahanap ako like mag-medtech na ako dito sa Canada, siguro dun na. Pero sa ngayon, parang even though kahit okay naman yung sahod, parang nag-live ka pa rin ng paycheck to paycheck. Kasi ano mahal din ang Oo. bahay, di ba? Tapos, syempre, Mm-mm. mga groceries nyo pa, mga bills, ganyan. So, ngayon, working ka na 40 hours a week. Opo, permanent full-time po ako ngayon sa government care home dito sa Nice. North Battleford. Nice. And if you don't mind sharing, magkano yung sinasahod mo as a nursing aide 23.17. per Pero hour? pero pag after several years maging 24 ganun. Pero parang pinupush nila ngayon na i-increase yung sahod ng nursing aid tapos ng mga other healthcare workers po. I see. So, 23 something per hour. So, in a month, magkano yan? Mga nasa 3,000 or $4,000 Mm, Canadian dollars? mga like kasi depende lang din sa rotation. Yung rotation ko kasi may 1 week off. Yung iba kong coworkers, sila, like 5 days off lang sila. So, mas malaki yung sahod nila kaysa sa akin. Mm, And yung sahod ko, like, 1,500 plus per per 2 week? weeks. 2 weeks, okay. So, mga nasa $3,000. Mm, After tax, ganun. after tax. And then, may mga benefits naman, no? Health insurance, ganyan, na pinaprovide. Opo. Sa Saskatchewan, may health card sila. So, kahit hindi ka pa PR, makaka-avail ka ng services like yung laboratory, free lang yun, check-up, ganun. Tapos, may card din kami ng insurance na binigay ng workplace. If natapos mo na yung probation mo ng 6 months, may makukuha ka ng insurance and may free massage, tapos may free shoes, tapos chiropractor and pag maano ka din sa hospital, may mga free din. Wow, ang galing ah. Yan actually yung maganda dito, ang dami talagang benefits doon, daming mga extra perks. And then,
na-mention mo na you're married na now. Saan mo naman nakilala yung yung husband mo now? Sa Toronto po, ano po siya, Vietnamese. Vietnamese. Wow. Magkaklase kayo. Ay, hindi, ano na siya, graduate na. Tapos, ano na siya dito, citizen na. Citizen na siya. Wow. Gano'n na siya katagal? Like, 5 years, 6 years na Ah, sa Canada. nice. Ang Oh, galing naman. So at least, 'di ba, makakatulong din 'yan. I'm sure nung paglipat mo na homesick ka kasi iba pa rin talaga ang Pilipinas, 'di ba? And adjustment talaga paglipat sa Canada kasi wala kang masyadong kilala. So, opo. um, ano yung ginawa mo during the time na homesick ka? Nakilala ko po yung husband ko sa dating site po ng eHarmony. Tapos, Hmm. after like 2, 3 weeks, nag-meet po kami. Then, yun na po. Date na kayo. Wow, ang galing naman. So ano na ang future plans mo now? So 2 years ka na sa Canada, and then syempre currently in process na rin yung residency mo. So may bala ka ba na magstay for good dyan sa Canada, or are you thinking of going back to the Philippines? I think I'm gonna iba pa rin sa Pilipinas, pero ang hirap kasi mag-survive sa Pilipinas, lalo na pag yung bagong generation. Parang a lot of steps pa yung kailangan gawin mo para makamit mo yung gusto mong standard of living sa Pilipinas. I think parang mag-upgrade ako dito sa Canada ng course ko din and para makabawi. Mm, true. Oo, oo nga. Masaya sa Pilipinas pero yung comfort talaga, 'di ba? Nasa Canada, 'di ba? Kahit dito sa Mm-mm. US every time na umuwi ako ng Pilipinas, lagi kong sinasabi mas masaya talaga sa Pilipinas. Pero Mm. yung comfort tsaka yung lifestyle, mas okay talaga dito sa US and in Canada. So kaya marami rin ng mga nag-abroad na nag-iipon sila ng pera nila, and then ginagawa na lang nilang bakasyonan yung Pilipinas, and then retirement place din yung Pilipinas. Lalo Oh, na sa probinsya, 'di ba? Taga Tacloban ka, medyo konti lang din yung opportunities, no, for people. Karamihan lumilipat ng Manila para oh, makahanap ng trabaho. oh. Mm. Kasi lalo na sa healthcare, maliit po talaga yung sahod ng medtechs and nurses doon. Magkano sahod mo before nung medtech ka sa Wala pa po Pilipinas? akong experience kasi after nung graduation namin, parang plinan na agad ng father ko na makaalis agad. Kasi siya, engineer siya sa Pilipinas. Nag-work siya sa government ng 13 years and nabaon lang sa utang. Kaya no, kahit nung college ako, sinasabihan ako na mag-abroad ka. Even though gusto ko na mag-medicine or mag-law, Hmm. pinupunan ng father ko na mag-abroad. Oh, wow. And then, ilan kayo magkakapatid? Only child Tatlo, ka ba? Tatlo. Asan yung dalawa? dalawa, yung isa magsa-start na ng college, yung isa third year na. Oh, I see. Tapos, nasa Pilipinas pa sila. Mm-mm. Hmm. Kasi need pa sila kunin ng father ko. I see. And Tumutulong ka ba sa kanila sa pag-aaral nila? Nagpapadala ka ba? opo, nagpapadala ako ng sa grocery nila. Tapos minsan pag nag-short din yung sister ko, nagpapadala din po. I see. And then, since yung mom mo, nasa Canada rin or nasa Pilipinas? Nasa Pilipinas po. Kaso parang gusto na siyang kunin ng father ko. Kaso yung kapatid ko, nag-aaral pa sila. So, So, siya yung need taga-bantay. opo. I see. Sige. Okay, as we wrap up, ano naman yung ma-advise mo sa mga Pilipino na gustong makapunta sa Canada through a student visa? Ma-advise ko po, first, research a lot para iwas scam. And then, prepare or save enough money para makapunta ng Canada. Kasi, hindi ibig sabihin na pagdating mo ng Canada, makakahanap ka agad ng job. Like, sa akin, umabot ng
2-3 months bago ako nakahanap ng job, and minimum pa yun yung salary. And then, lakasan lang ng loob yung Canada or anywhere abroad, hindi para sa lahat. And pag malakas yung determination na i-make sure mo na makabawi sa family or sa lahat ng na-spend mo na money and maka-PR, I'm sure na makukuha mo yung PR soon. Wow, thank you so much, Angel, for sharing your story. I'm sure na maraming may inspire sa story mo. Thank you po.